policy. Pero daan ang gibarogan ni Robredo nga ipatuman ng no habitation policy sa minahan nga delikado sa landslide aron wala nay mga matay. Misada nga Aquino administration nga naay manubag sa landslide sa Pantukan. Pero hangtod karon wala pay resulta. Ang tunay pong Bulawan ang hindi po yung Bulawan na namimina. Ang tunay pong Bulawan ang nasa puso nyo. Ang yaman po ng lugar na ito. Ang gusto mangyari ng Federation of Small Scale Miner na i-lift up yung order dahil naman naghihirap naman yung mga tao. Sila ang may obligasyon dapat na-report sa probinsya o sa mayor merong bumalik o merong nagpatayo ng bahay doon sa delikado na lugar. Sila nakakaalam doon. At ang iyang uban pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Everything so electronic. Maayong buntag kapami. Paligtan ni mga kapamilya, patayng lawas sa usa ka lalaking naghikog nakit-an sa usa ka bakanteng lote. Si Rodri Salas sa report. Nakurat ang mga residente sa GSIS Subdivision Matina, Davao City pasado alas 2:30 kagahapon sa hapon. Human nakita ang patayng lawas sa usa ka lalaking naghikog nga nagbitay sa punuan sa buongon. Pinaagi sa pagtali sa nylon nga pisi sa iyang liog. Tulo naman among janitor, nya paglaban nila sa lang basura. Lain man daw kayo ang kanang baho. Putong ilang gipangita pag tanaw nila diri, nakita nila ng tao nga gabitay na dia. Nanimaho na ang patayng lawas ug nangitom na ang kolor sa lawas niini ug halos kalabera na lang ang ulo niini. Almost 1 month na. Kay nangaagnas ng patibok. Para sa sir, wadyo kailani kay tungod kay okay lang utaw ang iyang naong ug klaro pa bitaw yang ulo. Duda ang residenteng si Ryan Carr nga ang naghikog mao ang tigulang nga lalaking nagapangayo kaniya og pagkaon. Kaniadto nga sumala niya dunay diferensya sa pangisip. Nalagi tigulang nga nagastambay semua sa gawas, tindahan lang matapad na sa. Manawala man to mga pila ka bulan na. Basig mao na. Gikatak ng ipailalom sa DNA test aron mailhan ang lalaki. Ipa-autopsy sabkidi aron masayran kung dunay foul play sa kamatayon niini. Rodri Salas, ABS-CBN News. Gisaysay sa mga residente sa Panabo City ang ilang kasinatian sa nahitabong hold-up niadtong Martes. Niyang report. Sa video nga kuha sa patroller nga si Ads, makita ng ginukdanay sa mga pulis ug mga hold-upper. Makitaan sa bang pagdagsang sa mga tao nga nakiosyoso sa nahitabong hold-up sa Panabo City. Dinunumang patay, laki pang duha ka mga hold-upper. Usa si Armando Bacamante sa daghang nakasaksi sa insidente niadtong Martes. Pampoy sa usa ka gasolinahan, tapad sa gi-hold up nga tindahan. Busa nakita niya mismo ang pagkaigo kang Senior Inspector Rene Alampay. Andiya o primero isa. Wala mo na tingala. Wala ra kay namay usahay nga ligid na mo buto da ng krasada di. Burog wala po minagwan. Sa gasolinahan unang may diretso ang mga pulis sa pagtuong kini maoy gitulis. Ka naog la pagkatitiod ning buto-buto naman mo to nagan lang diri sa opisina. Dili sa malimtan ni Luis Alaba, empleyado sa Yidong Agri Supply, ang iyang kasinatian sa kamot sa mga hold-upper. Nisulod man siguro sila kay pag human niya tutok sa mo nya pagbalhin niya dito tanaw sa pikas na misa kay naam dito among sekretary ni sibat nami kanino mo niya akong kauban. Padayon ang ginahimong investigasyon sa Panabo Police sa nahitabo. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Nireklamo ang mga nagapuyo duol sa Smoky Mountain sa Diversion Road sa baho gikan sa mga truck nga puno og daot na sibuyas. Si Bona Pamplona sa detalye. Gireklamo sa mga residente sa may Diversion Road dool sa Smoky Mountain ang kabaho hatod sa container van nga dunay sulod nga mga daot nga sibuyas Bombay. Rason sa mga driver, gikontrata lang sila aron ipalabay ang mga daot nga sibuyas Bombay nga nakumpiskar sa Bureau of Customs. Ang reklamo diha kay na ang kabaho gani kay ang alis ngaw gid ba ni gabwa gid nila grabe gid kabaho. Dili ba ilaway ri? Ilubong mo na nila ni.
Mato, kabalo lang sila nagkuhan. Niadtong Domingo, may reklamo sab ang mga residente sa Purok San Vicente, Barangay Acacia, Davao City. Kay nangalisbo ang baho sa daot ng mga sibuyas Bombay nga gilabay sa bakanting lote. Sumala sa quarantine service sa Department of Agriculture, dili kini sakto kay nagdala kini og peligro labi na sa mga agricultural products. So our usual manner of disposal of intercepted smuggled bulb onions and other agricultural products, usually by burying underground after disinfestation. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Ug maugkad to ang mga balitang naglangkob sa News Patrol karong buntaga at ang iyang uban pang mga balita niyang hapon sa TV Patrol Southern Mindanao. Happy weekend. Ikaw ba, EJ, plano ba nimo na mag-alaga o isa ka pet? Yes, so dugay na yung plano, pero kaso lang dahil sa busy sa oras, dili po ko gusto nga makompromiso ang kinabuhi sa akong pet. Ayan, tama ka din ha. Pero ingon sila, labo na daw sa mga chikiting, gwapo po daw na pang startup kung gusto nila magkaroon og pet ang mga isda. Pero unsang klaseng isda o unsa pud ang dapat nilang himuon para mabuhi o maalagaan ang ilahang mga pet nga isda. Sayro na to. Apil sa mga makalingaong pets ang mga isda. Sumala sa pet shop owner nga si Bonnie Tan. Apil sa mga daling alagaan, ilabi na sa mga bata ang fighting fish, Cunbeta splendens, nga wala na nanginahanglan og oxygen tank. Pero among the popular choice for starters, mao ang goldfish, koi, ug molly nga ginatawag nila collectively as community fish. Yung mga famous na goldfish at saka mga carp, mollies, these are community fish, no? Yun ang dapat sa mga starters, mga kids, no? Because this is easy to maintain. Hindi masyado maselan sa tubig. Naasay tetra ug barb nga mga mean fish varieties nga dili pwedeng isagol sa ubang isda apan makalingaw gihapong alagaan. Para sa mga mahilig sa Lucky Charms, pwedeng mag-alaga og Lucky Parrot. Ang colorful discus pwedeng alagaan sa mga hobbyist ug katong nanay gamay experience sa pag-atiman sa mga isda. Same with Arowana and Yellow King or Yellow Prince. Fish normally, we just feed twice a day. That is between 1 to 3 years old. After 3 years, you have to feed them, or 4 or 5 years. You have to slowly tone down your feeding because they have already a weak digestive systems. Ang sekreto lang daw sa pag-alaga sa isda, ang maintenance sa kalimpyo sa tubig. Busa, make sure nga nagagana gyud ug in place ang inyong tank filter. Water open. It's just a matter of maintaining the filter above the aquarium or above the tank that you have to check it every week. Like any other pet, sa pag-atiman og isda, kinahanglan ng atensyon ug pag-amuma aron mudagko silang himsog. Don't overcrowd your tank, and then try to check with your pet store people what kind of fish do you need when you are a starter. Alang sa Consumer Watch, ako si Marjorie Dalipe. Because this is Africa. Dapat tiguan ako si Yuan ato para dili na mamatcha ng isda. Yes, so dapat, speaking of mamatcha, dapat yun alagaan yung sakto mga pamilya, di yun mo na pasagdan. Pero mga pamilya, gimbitahan na mo kamong tanan karong Sunday para sa 3rd ABS-CBN Newscasting Competition. Sa Gaisano Event Center na siya himuon, Michelle, alas 2 sa hapon. O doon na tayong mga special guest po nga na dito. Kinsa kaha ang mamahimong Best Student Newscaster karong tuiga. Ayan. Pero karon i-announce na namo ang madawog sa ato ang papremyo dinhi sa May Buntag, Mindanao. Ang ato pangutanan na nag-post siya sa iya mga fire prevention tips kay si Congratulations, guys! Matthew Lee and Jasmine Pansoy. Ayan. Ayan, i-claim na yung premyo din sa ABS-CBN. Pagdala lang valid ID. Lanoy. Si Jasmine Lanoy ang atong winner for this week. And of course, mga pamilya, na yung mga announcement evening. Announcement no, happy birthday lang kay Dr. Ezra Nelson Alohadod, ang benefactor sa Child Mindy Center sa Davao City Jail. Ug pasalamatan na nila ang tanang mga nag-donate, most especially ang CMC. Ayan, ug syempre happy birthday lang kay Grace Elizabeth Santos, gikan sa Santos family. Ug congratulations sa 5th Bulawan Festival ug sa Garbo Combaleño na himong successful. Congratulations, Combal. Ayan, and pasalamatan na itong mga sponsors sa May Buntag Mindanao. Syempre, ang Dream Home Furnitures na po sila yung magipagay na sale karon
para sa inyong mga furniture and fixtures na need. And of course, Fernscape and ang Peak and Go Boost Facial and Spa. And para sa ating mga suit, Vin? Ang Max na located sa SM Mall of Davao ug Abrisa Mall. Guys, ano ka City Mall sa Lai Lustre, Ma'am Evelina, daghang salamat. Ug syempre ang presyosos babay Miss Jo Danila. Ayan. And mga kapamilya, till Monday, mag-uban-uban gyapon ta dinhi sa inyong paboritong programa Matag Buntag sa Mayong Buntag, Mindanao!